In fairness mga kababayan, napahanga tayo. Hindi dito sa mga tulpo ha, kundi sa mga advisors ng mga tulpo mga kababayan. Dahil nakuha nilang makumbinsi etong magkapatid na tulpo mga kababayan na mag-U-turn sa kanilang mga nauna ng mga sinabi mga kababayan. Diba bago pa lang yung botohan sa Senado kahapon, nauna nang nagpa-interview itong mga tulpo. Lalong-lalo na si Erwin mga kababayan na ang sabi niya, personally, gusto kong matuloy mga kababayan ang impeachment ni VP Sara dahil for accountability. Ganyan mga kababayan, pati itong si Rafi din. Apparently, hindi pa pala nila nakukonsulta ang kanilang mga political advisors mga kababayan. Nung nakonsulta na nila, binawi. Nag-iba na ang kanilang desisyon mga kababayan. Kudos sa inyo mga political advisors si Tulfo. Nakumbinsin nyo, nasalba nyo sila sa kahihiyan. Sana i-share nyo naman yung kung sino-sino yung mga advisors nyo doon kay Tito Soto para mahimasmasan si One Ball University mga kababayan. Gayon paman. Nagbigay na po ng hatol ang dalawang Tulfo sa impeachment case si VP Sara Duterte mga kababayan. Panoorin niyo po ha. In line with what Senator Pia Cayetano said earlier, that we can be creative in our motion today. And correct me if I'm wrong, if I've heard it right, what Senator Pangilinan from the minority said, that we are not defying the decision of the Supreme Court. So may I propose that instead of dismissal, we just dissolve this impeachment court. Dissolve? Mas malala pa sa dismissal mga kababayan. Dissolve talaga. Sa halip na dismissal, dissolve. Dahil kung madismiss mga kababayan, pwede pang mabaliktad. Eto talaga sa kanya mga kababayan, dissolve. Sige, mas mabuti yan. Kaso nga lang kababayan, sasabihin naman ni Lacson na wala ito sa ating ruling. Pati yung pagka-dismiss mga kababayan, Yunestyon nga ni Lacson, anya, hindi naman natin na ito nakita sa ating ruling na pwede tayong mag-dismiss. Pero yung archive mga kababayan, andun talaga yan nakasulat sa kanilang ruling mga kababayan. This time, Rafi, kung ipupush mo yan, susuportahan ka namin, dissolve na, totally. Panggulo lang yung impeachment Pero na lang kung si Bangag ang i-impeach. Because in the first place, per the decision of the Supreme Court, sinasabi na wala naman talaga tayong jurisdiction over dito sa articles of impeachment. So mas maganda siguro, i-dissolve na lang natin to para dissolve na. Para yung mga powder na sabon, i-dissolve na natin ito. In line with what the Supreme Court said. Thank you, Mr. President. Noted. You know, pero mo muna yan, Rafi Tulfo, sa iyong mga magagaling na mga political advisor, kung tama ba yung panukala mong o term mo na dissolve. Ito rin mga kababayan, di ba ang sabi niya, kung ako lang ang tatanungin personally, tuloy ang kaso, impeachment. Accountability yan ganyan. Pangulo, ngayon bumaliktad. mga kapwa kong senador, Lumabas na yung Supreme Court decision nung sinabi niya tuloy. at sa sambayanang Pilipino. Ngayon gusto na ipa-archive. Bumoto po ako ng yes Yes. sa Dahil sinabi ng aking political advisor ng yes pangit ito sa imahe natin kung kontra tayo. Alam nang kasi nila mga kababayan na kahit pa itong dalawang Tulfo gustong mag-impeachment, kulang pa rin sila sa numero. At nakakasama pa sa kanilang political career mga kababayan dahil meron pang mga natitirang mga Duterte supporter mga kababayan na sumusuporta pa rin sa Tulfong ito. Mga dalawang Tulfo mayroon pa rin. Marami pa rin mga kababayan. Kaya labag man sa kanilang kalooban sa tingin natin, wala silang magagawa. Survival nila yan mga kababayan sa kanilang political career. Posisyon na sumasang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case laban kay Vice President Duterte. Ang sabi mo, gusto mong ituloy. What changed your mind, Erwin? Alam ba yan ni Tambaluslos? Di ba friendship kayo? Kababayan nito mga kababayan si Tambaluslos sa Tacloban. Dahil ang birth certificate daw nito, wala natin na may isang lumalabas mga kababayan, Eric Sylvester Tulfo sa Honolulu, Hawaii daw. Tapos yung isa sa Tacloban Leyte. Saan ba talaga doon? Erwin. Ito po ay hindi sa gusto kong iligtas ang Vice Presidente. Obviously. Kundi dahil malinaw ang Bumaliktad ka na sinasabi ng ating batas
at mas malinaw pa ang desisyon ng Korte Suprema. Hoy Erwin ha, hindi pa namin nakakalimutan ha. Nag-privilege speech ito mga kababayan, puring-puri kay Tambaluslos at anong sabi? Dapat panagutin si Sara Duterte dahil gabundok na ang ebidensya sa fund misuse niya. Sampal namin sa iyo yung video mo. Fund misuse ng mukha mo. Diyan tayo nagalit eh. Kung hindi lang ito napakita ng totoong mukha mga kababayan na mas maaga, baka susuporta pa tayo dito. Pero budol din mga kababayan, mambubudol tong mga tulfong ito. Ito po ay labag sa konstitusyon. Alinsunod po sa one-year bar rule, hindi maaring magsampa muli ng impeachment complaint Alam na namin yan. ng 1 taon matapos ang naunang reklamo. Alam na namin yan. Ayon po sa kataas-taasang hukuman, ito ay nalabag. At bilang mambabatas, hindi ako pwedeng Sana hindi kumikit mambubutas. na lang sa harap ng isang tahasang paglabag sa ating saligang batas. Sabihan mo yung friendship mo na si Tambaluslos. Nag-MR pa mga kababayan, Martin Romualdez. Motion for reconsideration. Kapal na mukha. Unanimous na nga. At para saan o ano pa ang saysay ng panunumpa natin noong nakarang linggo sa tungkulin na nakasaad doon na that I will protect and defend the Constitution. Kung ito ay susuwin lang naman natin. Pero bakit mo sinabi? Na para sa'yo gusto mo ituloy. So yung time na yon willing ka na sawayin ang konstitusyon? Ngayon biglang nahimasmasan. Ngunit linawin ko ito. Nawin Ang mo. boto kong ito ay hindi para i-absuelto si VP Sara Duterte. Obviously. Dahil ang sabi mo gabundok ng ebidensya sa fan misuse. Diyos ko, anong ebidensya mo, Tulfo? Nakita niyo naman siguro yun, privilege speech ito mga kababayan. Mention pa niya si VP Sara Duterte, gabundok na daw. Mountainous. Mounting evidence of fund misuse. Yan ang mismong lumabas sa bunganga ni Erwin Tulfo. Sa totoo lang po, gusto ko siyang Sa hindi totoo, humarap sa paglilitis upang maipaliwanag ang mga issue Ano pang ipaliwanag dun? Confidential fund? Pinaliwanag na ng COA yan. upang sumagot sa mga tanong ng taong bayan. Taong bayan na naman. Eto mga kababayan, sabi ni Cayetano, huwag niyong gamitin ang taong bayan. Bakit hindi mo nalang gamitin ang sarili mo dahil ikaw ang nagsasabi niyan? Sa tingin ni Erwin Tulfo, ganyan. Taong bayan, kang At ka. upang harapin anumang pananagutan kung ito'y nararapat. Paano yung pananagutan mo pala sa Supreme Court? Tapos yung passport mo sa Amerika, na-issue ha? Bakit hindi niyo hinarap? Dahil ang paninilbihan sa taong bayan ay hindi po pribilehiyo, kundi isa ring pananagutan. Public service is not just a privilege, rather it carries also huge responsibilities. Sinong gumawa ng speech mo na yan? Sana ikaw. Ito mga kababayan, dapat wala nang binabasa talaga, O kung mayroon mang binabasa mga kababayan, yung parang lang, key points lang. Para talagang malaman natin na sa kanila galing yan. Dahil otherwise, pareho lang kay bangag mga kababayan na nagbabasa ng speech na hindi naman pinapractice, ginagawa ang aktwal na sinasabi. Sa loob po ng mahabang panahon, nasanay na ang ilang matataas na opisyal kapag may kapangyarihan, may lusot. Kapag mataas ang posisyon, immune sa tanong o investigasyon. Diba guilty ka sa Supreme Court? Bakit ka nakalusot? Tama na. Tama na Panahon talaga. nang baguhin ito. Sige, baguhin Kung mo. tunay po na walang kasalanan si VP Duterte, dapat siya mismo ang manguna sa pagbubukas ng lahat ng dokumento. Hindi mo mabuksan yung passport mo? Anong ibubukas niyan? Confidential. Kung bubuksan niya yan mga kababayan ng confidential, kakasuhan siya ng graft. Malinaw yan sa saligang batas. Confidential nga eh. Ang dapat pag-decide yan, COA. It's not for public consumption. Ugok! Ewan lang natin ito sa Tulfo mga kababayan. Nag-yes nga pero nang iintriga pa. Ikaw na magbukas muna sa kalansay mo, Tulfo. gamit ng budget at mga hakbangin niya bilang Bakit hindi ka manawagang buksan itong paggamit ng budget ni Tambaluslos na amigo mo? pangalawang pangulo at kalihim ng DepEd? Grabe, no? Walang dahilan
para umiwas Sinong nagsabing umiwas? Ungas. kung malinis po ang konsensya. Oh. So meaning, hindi malinis ang konsensya dahil pinaratangan mong umiwas. Ang boto kong yes ay hindi pagtatanggol sa kanya, kundi Natural. Not from you. pagtatanggol sa legalidad. Pagtatanggol sa political career mo. Huwag nyo lang iboto itong mga tulpo, mga kababayan. Huwag kayong magpadala dahil sa mga radyo-radyo nila nakabit lang ang specialty. Yung kanilang pagkakastigo dyan sa mga maliliit na mga pulis, mga kababayan, na binababoy pa, walang due process. Oh? Hanggang kaluluwa, ipapahiya ka talaga. Samantalang bulag, pipi at bingi ito sa mga pinagagawa ni na bangag at tinatambalos-los. Ng proseso. Hindi po ito ang wakas. Kung may Malapit basihan ang wakas ninyo sa at sa politika. tamang panahon, hindi po ako magdadalawang isip na suportahang muli ang isang lehitimo at Sige, ayusin nyo next time. makatarungang impeachment. Sige. Dahil ang pamahalaan po ay para sa taong bayan, Taong bayan na naman. Shut up ang hindi taong po bayan. para sa iilang nasa puder. Maraming salamat at mabuhay po ang sambayanang Pilipino. Sambay ng Pilipino. Layas dyan, layas. Erwin Tulfo, Ginoong Sekretary. Senator Tulfo. Buladas. Senator Rafi Tulfo is hereby recognized to explain his vote. Mr. President, my vote is yes. Isa pang tulpo na naman. Isa pang tulpo na naman. Paano kung naging tatlo yung tulpo dyan, no? Mayroong tulpo black, mga kababayan. Oh. Let me- Obviously, yes. Dahil gusto niyang pedissolve, mga kababayan. Oh. Good job. I-dissolve mo na pati Senado. Pati Kongreso. Oh. I-dissolve nyo na lahat. Explain my Lalong-lalo na yun. Speaker of the House. My dear colleagues, in our Constitution, the sovereign Filipino people agreed to establish a government that will run our country. Sige, basahin Malinaw mo ha. dito kung ano ang kapangyarihan ng bawat sangay. Ang legislatura ang tagagawa ng mga batas. Sino ang tagabutas? Ehekutibo Sila din. ang tagapatupad ng batas. On the other hand, Mambubutas ang din. Korte Suprema naman ang taga-interpret o tagapaliwanag ng batas kapag Etong Korte Suprema na, mga kababayan, no? Diyan na lang tayo medyo mayroon talagang trust. Dahil dito sa mga legislative, mga kababayan, mga politician, sa executive, sina BBM at mga ahensya ng gobyerno, DPWH, wala na talaga tayo kapag pag-asa. Mabuti na lang, mga kababayan, andyan pa ang Korte Suprema. Dahil hindi pa sila nagpapahawak sa liig, mga kababayan eh. Once nahahawakan yan sa liig ni bangag, mga kababayan, at itambalos-los, goodbye, Philippines. Goodbye, Philippines talaga. hindi malinaw dito o may pagtatalo kung paano ito ipapatupad. Kaya naman, ang respeto ng bawat sangay ng gobyerno sa isa't isa ay mahalaga Mahalaga. upang tuloy-tuloy ang maayos na pagpapalakad ng ating gobyerno. Under the Constitution, it is the House of Representatives that shall have the exclusive power Sino kayo tatakbo presidente, no? Eto ba o si Erwin? Advice namin sa iyo, Tulfo. Pwede ka namang mag-re-electionist sa 2028 as senator. Hindi ka naman iboboto pero may chance kang mananalo. Dahil marami pa rin mga ewan na natin, mga kababayan, anong matatawag dito sa ating kababayang boboto pa rin base sa nakikita nila sa TV o ganyan. Dahil personality. May chance pa ito o wag mong banggain ang isang Duterte, Tulfo. Baka matulad ang karir mo kay Marojas and the rest of the team na patay ang political career, mga kababayan, na bumangga kay Sara Duterte. Kabilang na si Soto. Di ba natalo siya sa Vice President si Soto? Ngayon, mga kababayan, inidoro na ang imahe ni Soto. to initiate all cases of impeachment. Sige. Wala po tayo papel sa proseso na yan. Our role only comes when a valid articles of impeachment complaint is filed before us. Mr. President, the case before the Supreme Court is about the impeachment initiation procedure before the House of Representatives. Whether a case of impeachment has been initiated according to the text and spirit of the Constitution. Of course, I will not delve into the correctness of the decision of the Supreme Court, but I believe it is within... Wala rin kayong karapatan. Wala kayong kapangyarihan na
punahin ang desisyon ng Korte Suprema. authority to interpret the Constitution and declare Si Soto lang ang may karapatang whether the magpuna. actions Unanimous mistake. and processes before the House is constitutional. And so, And we so, must accord the decision of the Supreme Court the same respect that they give the laws that we enact isabi niyan kay as Soto ha, the legislative. kay pagpag at saka kamatsing at That is the virus. scope and limitation of Ika our Lacson. powers. Having said that, allow me to go to the clear, dispositive portion of the decision. Sa dulo po ng 97-page decision, ito po ang sinabi ng ating Korte Suprema. Tinignan lang, cover page. Doon na tayo sa dulo. Anong ending nito? Yan na, tandaan nga yan mga The kababayan. articles of impeachment are unconstitutional Unconstitutional. and are deemed null and void ab initio. In other words, walang bisa nung simula pa lang. Null and void. Second, the court said the Senate did not acquire jurisdiction to constitute itself. Kaya nga pinapadissolve mo, di ba? Uy, so, Lacson. Ay, Lacson ba? Ano nga pangalan nito? Rafi, i-recommend mo si Lacson na magpa-botox. Dahil, laylay na si Lacson mga kababayan. Eto balik alindog mga kababayan, Biglang lumusog ang mukha. Into an impeachment court. Ewan na natin kung botox, ha? Ibig sabihin, hindi nagkaroon ng Senado ng kapangyarihan maglitis bilang impeachment court. Mr. President, Madali lang naman yan mga kababayan. Kilitiin nyo lang. Tapos hindi nakakahalakhak. Botox yan. Dahil hindi na pwedeng tumawa ng malaki mga kababayan dahil mapupunit ang skin mga kababayan. I agree that we should abide by the decision of the court to avoid any constitutional crisis. And if I were to take the duty to my heart, I believe I believe. Wow, parang yung si Juliana Segovia. is very clear. Pareskova Segovia. No impeachment court was validly convened. That's my vote. With that said, however, there are concerns raised regarding the decision. So it is important for the Supreme Court to address these concerns. I have faith in the Supreme Court that it will perform its mandate. That's all. Thank you, Mr. President. Thank you, Biglang Senator natapos. Rafi Tulfo. O ano masasabi nyo dito mga kababayan na nagsalita na ang mga tulpo sa impeachment case si VP Sara Duterte? Post your comments below.